All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, dalawang bagay po ay nako, liyari na po si Bongo. Kasi po, mukhang si Ombudsman Boying Rimulya ay merong magagamit para po tugisin itong mga hinayupak na mga magnanakaw, mga sinungaling, mga mandarambong na mga Duterte. Si Digong, yung tatay niyong karton, si Bongo at ang pamilya nito. Mukhang maganda po yung sinabi ni Boying Rimulya dito dahil nag-file po ng plunder case si former Senator Antonio Trillanes laban kay Bongo, kay Digong at sa pamilya ni Bongo, yung tatay at kapatid nito, tungkol sa 7 billion na anomalya. Plunder po. Pag yan kinasuhan na si Bongo, plunder non-bailable. Uy, pwede kang pumunta dun sa Quezon City Jail, sa Payata, sa bagong gawa yun. Oo. Ito na pagkakataon natin, makita natin ang isang little president nung panahon ni Digong, na taga-bulong ni Digong, na taga-sabing okay na po yung dokumento na yan, pirma na lang po ang kailangan ninyo, na siyang galit na galit ang mga anak ni Digong noon na hindi sila makalapit sa kanilang tatay, yung apo ni Digong hindi makalapit sa kanyang lolo dahil kay Bongo. Si Bongo po ang little president ng Pilipinas mula 2016 to 2022. Sa udyok po yan ng China. Papit lang po si Digong ni Bongo. Si Bongo papit ng China. Ngayon, eto, kinasuhan ka ng plunder, tinuluyan ka. Tapos merong pang darating na warrant ng ICC, patay na Bongo. Mukhang tatakbo na to. Kung ako sa'yo Bongo, kung meron kang delikadesa, mag-resign ka na. At ganun din po mga kababayan, itong Speaker of the House na si Faustino D. Meron po siyang kahilingan. May hinihiling po siya sa mga LGUs mga kababayan. Ito po daw po ay para mapigilan ang pagkorupsyon o pagkorap nitong mga opisyal ng gobyerno at mga engineers. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan itong si Boying Rimulya. Mukhang naka-jackpot dito si Boying Rimulya. Mukhang nakakuha siya ng alas niya mga kababayan. Ito po, tuloy-tuloy ang kasuhan nito. Sabi nga ni Rimulya, kailangan i-fast track natin ito. Malaking pera ang nawawala sa gobyerno. Natagpuan po nila na almost 600 billion pesos ang talo sa gobyerno, ang nauubo sa kaban ng bayan dahil po sa mga hindi natutuloy na kaso mula sa ombudsman o sa anumang korte sa sandigang bayan man. Bakit? Kasi kawalan daw ng ebidensya, yung inordinate, yung sobrang tagal, unusefulness ng mga ebidensya, wala po. Inordinate delay. Bakit? Biruin mo, 3 taon na, di pa nagsisimula, nangyayari doon, natetengga, nababaol. Kaya sabi niya ngayon, bilang bagong ombudsman, pamamadaliin natin. 72 hours, 3 days. Dapat meron na tayong mga impormasyon. Preliminary investigation, hindi tatagal ng 60 days. 2 buwan. May magiging resulta na. Ayos yan. Diba? Ayos yan. Pagka matibay naman ng ebidensya, hindi gawang rekto, hindi gawang AI, ipasa ka agad sa sandigang bayan and then sabihan sa sandigang bayan, hindi dapat tatagal yan ng 1 taon sa sala mo. Ganon, di ba? Sino ba sa sandigang bayan? Alam ko si Bernabe ba yun? Yung bago, yung babae, mga kababayan, di ba? Tama, mali. Ngayon, anong sabi ni Boying Rimulya dito sa pinal na kasong plunder ni former Senator Trillanes? Boying Rimulya, nakikita niya ang useful leads. Matibay yata ebidensya ni Trillanes, no? In Trillanes plunder complaint versus Rody Duterte, Bongo. The plunder complaint filed by former Senator Trillanes against former President Rodrigo Duterte and current Senator Bongo
could help shed light on ongoing investigation into possible conflict of interest in government infrastructure projects. Patay, Bongo. Si Bongo, no? Kung napanood niyo yung press con niya, oh, he is depending on himself in the court of public opinion. Minamind conditioning niya ang tao, mga kababayan, na wala akong kinalaman dyan. Mabait ako. Kung pwede ko nga alam, palitan ng mga kamag-anak ko, ginawa ko na. Di ba, mga kababayan? Kung ginawa, sana ganito na lang tatay ko. Sana tatay ko na lang si Digong, ha? Di ba nag-iiyak si Bongo sa press con niya? May pinapakita pa mga ganito. Oy, Bongo! Hindi tamang korte ang pinagsasabihan mo. Court of public opinion niya. Huwag mo kaming linlangin. Huwag mo kaming paniwalain sa istorya mo. Alam namin ang kalokohan mo, Bongo. Oh, marami ng mga lumalabas na dati mong tauhan na ikaw pala ay hindi totoong akala ko medyo mabait. Hindi pala ganon. Akala ko malasakit. Hindi pala kanya yon. Nakikiride lang siya. Palti ko talaga si Mr. Lugaw. Pati Lugaw ni Lenny, inepal mo na. Oh, di ba? Talaga kayo. Ha? Oh. In an interview with reporters, Remulla said Trillanes had already filed similar charges before the DOJ last year, accusing Duterte and Go of favoring firms linked to the senator's family in the award of 184 contracts worth over 6 billion. Actually, 7 billion. Ang dami, 184 government contracts. Meron pa nga siya dyan, nakialam siya sa purchase nung pre-gate eh. Oo, di ba? Galit na galit nga si Trillanes doon eh. Ha? He recalled that the complaint never reached the desk when he was still Justice Secretary. Ay, ganun. May pumigil. O, parang yan ba yun, Remulla, yung tulad ng sinubmit ng MBI sa'yo tungkol kay Sara Duterte? Hindi rin ba umabot ng lamesa mo? Ha? Nung hinanap ko, wala na sa DOJ. Di pinadaan sa aking opisina. Ay, may nagtago. What happened? Talaga naman, talagang may mga galamay pa talaga. Remulla said, noting that then Prosecutor General Benedicto Mancontento have transmitted the case directly to the Office of the Ombudsman. Ay, diniretso pala kay Martires. Ay, wala nangyari. Wala nangyari. Alam na this. Bakit naman? Bakit malcontento? Ikaw talaga malcontento. Bakit mo diniretso kay Martires? Bakit hindi mo pinadaan kay Remulla? Malcontento. Dapat nag-explain dito si Malcontento eh. Grabe naman ito. That was the reason for my falling out with Malcontento. Oy, Malcontento. Tao ka ba ng Duterte? Kaya pala eh. Oy, mga kababayan. Buti na lang. Napalitan na yon at ako po na prosecutor ngayon ay napakahusay. Si Richard Padulyon. Ayan, tama yan. Now that Trillanes has refiled the complaint, Remulla said the case will finally be subjected to proper evaluation. Ay, naku na Bongo, mag-iiyak ka na dito. Kung ako sa'yo, wag ka na mag-iiyak. Mag-backdoor ka na, Bongo, mag-backdoor ka na. Itong kaso na ito, pag-aaralan pa. Di pa ako nagkaroon ng pagkakataon na makita yung mga papel na yon, isang taon na yon. So ngayon, pag-aaralan namin, dadaan yan sa fact-finding, evaluation, and preliminary investigation. Now na! Para po makapag-ngaw-ngaw si Bongo sa tamang forum, ha? Sasabi na naman ni Bongo dyan, ay, kakampi kasi nila ombudsman. Alam nyo kung anong sabi ni Bongo? Magkakagulo tayo. Magulo po yan. O paano maging magulo? Ikaw lang naman ang sangkot dito. Idadamay mo pang sambayan ng Pilipino, meaning Bongo, manggugulo ka. Bakit? O tatawag ka na ng 911, what's your emergency? 911, Chong Choy Lak. Bong Koy Lak, Xi Jinping. This is the Chihuahua in the Philippines. Kongkoy Kolokoy. Investigasyon koy, ganon. Di ba? The ombudsman added he will direct his staff to locate the original complaint.
Malalaman ko bukas kasi hahanapin nila yon. I don't want to presume anything. Tama. Remulla emphasized that Trillanes filing may provide useful leads for investigators tracking irregularities in the DPWH. The complaint may show us where to look in the DPWH records, like project numbers, so we can validate them in the computer system. We will evaluate. Due process pa rin. Di tayo pwedeng lumabag sa karapatang pantao. Correct po yan. O, tingnan mo, Bongo. Alright, mga kababayan, nako, Bongo. Sige, mag-hire ka na ng mga guns mo. Tumawag ka na kay Bong Choi Lak si Jinping. Sabi niya kasi magkakagulo daw eh. Magulo daw yan. Dinamay mo pa ang sambayan ng Pilipino ha. Ikaw lang ang sangkot dito. Gusto mo isangkot ang sambayan ng Pilipino. Gagamitin na naman yung mga Pilipino. Oy, wag kami lokohin mo. Ang maniniwala lang sa'yo, yung 30 pirasong mga DD shit na nandun sa nagrarino. Di po ba? Oy, Bongo, the day of reckoning has come. Many tekel urpasim. The handwriting on the wall. You have been wait. You have been numbered, Bongo. Okay, now punta naman tayo dito sa Speaker of the House na si Faustino D. Kasi meron po siyang gustong ipagawa sa mga local government unit o officials, lalong-lalo na sa mga barangay officials. Ayon po sa balita ng politico.com.ph, bantayan ang DPWH projects. Speaker D, 6 barangay officials help to fight corruption. I agree. Pero ang problema niyan, baka natapalan din. Natapalan din ng letter M yung mata ng mga barangay officials. I did not see anything. I did not hear anything. Hear no evil, see no evil. Ganun po di po ba? House Speaker D. III urged barangay official to support the national government anti-corruption campaign by monitoring the proper implementation of government projects in their communities. Ito po yung sinabi ni Speaker D nung siya po ay naimbitahan sa Liga ng mga Barangay held at the World Trade Center. The transparent deliberation on the proposed national budget are only the first step in the battle against corruption. Ang pinakamahalaga po rito, kahit gaano po na po natin higpitan at tiyakin na transparent at accountable yung ating pinopropose na budget, ang importante po rito kapag nandun na po sa implementation period itong mga proposed project natin sa ating pong mga lugar. Kaya napakahalaga muli ng inyo pong magiging responsibilidad at tungkulin. Hinihiling ko po sa inyo na sana alamin ninyo sa bawat district sa DPWH kung ano pong mga projects o programa na darating sa inyo pong lugar. Lalong-lalo na sa mga sinasakupan ninyong mga barangay. Correct, tama naman. By working with DPWH district offices, the Speaker said barangay leaders will be in a position to better monitor the projects in their jurisdiction. Dahil po dito, mababantayan nyo itong mga project na ito. Dahil po dito, makikita nyo kung standard ba talaga ang project na ito. Alamin po ninyo sa inyo pong mga district sa DPWH kung ano po yung programa at program of works ng inyong mga project na nilan sa inyo pong mga lugar. Magiging malaki po ang bahagi ninyo para tanggalin at tuldukan na natin at talunin natin ang korupsyon dito sa ating bansang Pilipinas. I agree. Diyan sinasabi mo di. Pero tao lang yung mga yan. Pag yan napakitaan ng milyon o di kaya tinutukan, tinret, ay wala na. I see no evil, I hear no evil. Ganun na lang, lalo na pag tinret ang buhay, pasama ang pamilya, wala na. Kawawa naman, barangay official lang. Kaya dapat may protection din sila. Kinakailangan merong yung sa website ng Pangulo, sumbong mo sa Pangulo, unanimous. Hindi lang mga barangay official, dapat yung mga citizen na nandun. Di ba ang sabi nga ni Pangulo, dapat ibalik sa local government unit ang pag-a-approve ng proyekto mula simula hanggang matapos. Pag hindi satisfied sa kanilang standards yung ginawa nung DPWH, wag nyong aprubahan para hindi makakubra yung kontraktor. Ganun po yun. Ayun po yung sabi ng Pangulo, ibabalik natin yan. Kasi tinanggal ni Digong.
Oo, kaya yung iba dyan, tingnan nyo yung mayor, oh, meron pala kami ganitong proyekto. Pinapasabi lang na, tapos na po yung proyekto. Meron ba? Pinapa-approve sa kanya. Kung ako, di ko approvean niya. Bakit? Di ko maalam na yung proyekto ang ganito eh. Hindi kayo lumapit, di nga namin napagmitingan nyo kung kailangan namin o hindi. Di ba? Tama, mali. So yan, tama po yung sinasabi ni Speaker D. Makipagtulungan po para matuldukan na itong korupsyon na ito, mapanagot ang mga buwaya. Ha? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.